Yo, what's up mga bossing? So, magkakabit naman tayo dito sa Toyota Land Cruiser ng outdoor weather strip. So, ipakita ko sa inyo. So, ito yung Toyota Land Cruiser mga boss. At ito ang papalitan ko. Yung weather strip niya. Dahil, ayan, putol na oh. Ayan, gapok na. Ito yung original niya. At si bossing customer ay nakabili ng bago. Ayan oh. Yan yung papalitan ko. So, ang style nung ikakabit ko, pakita ko sa inyo. Ito yung na-order ni Bossing. Hindi ko alam kung saan niya in-order yun. So, ito yung pangunahan. Kung makita nyo, check natin dito ah. So, dito, kapag ako nagkakabit ng ganito mga boss, sinusukat ko muna kung tama ba yung ikakabit ko. Yan. So, kanina sinukat ko na to, all goods naman. At ito yung left front. Ito naman yung left rear. So, check natin dito. Yan, kung makikita nyo yung may kanal. Tapos, sakto doon. Tapos dito, sakto din. So, ganito naman ang ginagawa ko dyan kapag halimbawa ay magkakalas na ako ng original. So, ang technique diyan mga boss, titignan nyo muna yung ikakabit nyo. So, dito, dahil wala siyang clip dito, at dito ay meron, so, unahin nyo dito tanggalin yun. So, dito sa sa likod naman, meron din siyang clip dito, dulo-dulo, kumbaga. So, kailangan nyo siyang sikwatin. Tapos dito, kung makikita nyo, ganyan ang technique. So, dun sa unahan, kung makikita nyo, uuna tayong magkalas dito. Okay? Ayan o, medyo nagalaw na rin naman eh. Luma na din kasi. Tapos dito naman sa rear door, so maalin naman yun. Pwede kayong mag-umpisa dito or dito, maalin sa trip nyo. So, ipapakita ko rin naman sa inyo kung paano magkalas niyan para at least kahit paano may idea kayo kung paano kalasin. Yun, pati yun, kabilaan. Pares lang naman yun. Tapos, ang mga gagamitin natin syempre, cutter blade, syempre pinangkalas ko nung mga plastic at saka pinang-unbox ko. Dito. Tapos, doon naman sa weather strip, ito ang mga gagamitin ko dyan. Mga panikwat na plastic, bakal na nilagyan ko ng protection para hindi makagasgas. Itong ganito, pinitpit na bakal na may flat screw sa dulo, or kung meron kayong flat screw, okay lang din. At syempre, rubber mallet. Okay, so ito yung ikakabit ko. Same lang din yan. Ito yung left, ito naman yung right. Hindi ko pa nabubuksan. So, checking ko na lang din yan mamaya. So, itong pangkaliwa, ikakabit ko na muna at kakalasin ko na din yung mga niya. Kakalasin ko muna yung mga weather strip niya. At syempre pati dito, ganun din. Unahin ko itong kaliwa, tapos doon sa kanan. Okay? So, let's go. Okay, umpisa na natin mga boss. So, dito, unahin natin sa side na to. So, gamit yung panikwat na plastic, kuha kayo dalawa. Tapos, yun. Talagang masisira, boss, ang bagong clip natin. So, no choice tayo dun. Yan. Aangatin nyo lang dito, mga boss. Dudukutin nyo dito. Diyan sa part na yan. Tapos, hihilahin nyo siyang pag ganun. Tapos, hihilahin nyo siya pataas. Yan. Tapos, pagka naangat nyo na lahat yung dito, yung mismong weather strip, hilahin nyo siya, itong mismong katawan na to, palabas, papunta dito. Ayun o. Tapos yun na yun. Tapos yan, lagay natin sa stepboard, kuhain natin tong mismong, niya, yung mismong clip. Naiiwan kasi yung pinaka-clip niya. Tapos susundutin natin to na maliit na flat screw, kukuhain natin yung mismong, niya. Okay, so may tumawag lang at subukan ulit natin ituloy natin yung pagkakalas nitong naiwan na clip. Okay? So ipapaliwanag ko rin naman sa inyo mamaya. Gamit ang flat screw na maliit or kung ano yung panikot na gagamitin nyo, susungkitin nyo yung pinaka-lock doon. Papakita ko sa inyo mamaya. Para, ayan, matanggal natin yung pinaka-clip niya. Okay? So ipakita ko sa inyo. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga boss. Ayan.
susungkitin nyo ito. Di ba, nakalock yung ganun. Yan, nakaganyan yan. So, aangatin nyo yan ng gamit ang flat screw. Yun. Tapos itong panikwat na plastic, makikita nyo yung pinaka-lock niya dun. Yan. Tapos, aangatin nyo siya utay-utay. Ayan. Tapos yun, tanggal nyo na yan. Ganun lang. Itong mga clip na ganito, matik yan kapag kakinalas natin, lalo na mga gapok na, napuputol talaga yun or nasisira na. So, ang gagawin naman natin dyan, yung mga yan, lilinisin naman natin yan. So, ito naman tayo dito sa kabila. So, ipapakita ko naman sa inyo kung paano kalasin itong mga to. Okay? Ifo-focus na natin yan. Tapos mamaya, ipapakita ko na sa inyo kung paano kalasin lahat. Or yung mga kinalas natin. Yan, ganito lang. Ayun, pwede nyo nang sikwatin din ito. Kung makikita nyo yun, ayun o. Yun, sisikwatin nyo yun. Ayun o. Diba? Gamit lang yung, yung panikwat or flat screw maliit. Yung pinakalock niya, pipindutin nyo siyang ganun. Okay? So yan, ganyan lang yan. Okay, gamit ulit tayo ng panikwat na mga plastic. Tapos yan, dukutin natin dito sa ibabaw pa ganyan. Gamit ang kamay. Hilahin natin papunta dito. Yan, papunta dito sa labas. Tapos yan, pwede na nating angatin yan. Utay-utay. Ganun lang. Tapos dito, angatin ulit natin ganun. Tapos dito, may sisikwatin ulit tayo dyan. Hilahin na lang natin mga boss. Oh, yun. Ganun lang. Okay? So, ipapakita ko sa inyo. Okay, so dito, kung makikita nyo, yung sinabi ko sa inyo, sinisikwat na clip. Yan, same lang din dito yun. Pwede din siyang gayahin yung style nito na pag inangat nyo, susundutin nyo yun dun. Tapos yan, di ba nakaganyan yan. Kung kakapain nyo lang yung ganyan, hihilahin nyo siyang pa ganun. Iangat nyo, ganyan. Tapos hihilahin nyo siya pataas. Yan. Tapos yun, dire-diretso na yan hanggang dun. Okay? Yan, ganun lang yun. Ganyan lang ang style niyan. Puro clip na lang naman na yan eh. So itong kanyang weather strip na ito ay talagang laspog na. At papalitan na namin yan. Okay? So dito, lilinisin ko lang yan bago ko ikabit. Matik yan lagi. Kapag kayo mag-i-install ng ganito, lilinisin nyo muna lahat. Yan, lahat yan. Para pagbalik natin ng weather strip na bago, all goods na yun. So doon naman tayo sa right side. Dito tayo sa right side. Kung makikita nyo, gamitan na natin ng flat screw na or ng clip na panikwat. Clip remover. Panikwat na plastic. Yan. Tapos yan, hahanapin nyo yung sa ilalim. Yung. Tapos gamitan natin ng ito, yung flat screw maliit nyo. Susundutin nyo yung pinakang yan. Para hindi na mabasag. Yan. Tapos yan, natanggal nyo na yung pinaka niya. Pinaka clip. Ito. Tapos yan, hilahin nyo siya pa ganito. Yan, susukitin nyo dito ng kamay. Pag ganun, then hihilahin nyo pataas. Yan. Okay. So dito, ganun din. Yan. Okay. So dito, aangatin nyo ulit. Hila. Pataas. Yan. Yun. Tapos pagka iangat na natin yan, hihilahin natin siya papunta dito. Papunta dito. Yun. Okay. So yan yun. Yung, ayan, natatanggal kasi ito eh. Yung clip dito ang tatanggalin nyo. Yan, pag ganun. Tapos, dito naman tayo sa kasunod na pinto. Dito naman, angatin lang ulit natin yan, katulad dito sa front door. Tapos, kukunin natin yung mismong lock niya. Yun, ganun lang. Tapos yan, kapag umangat na din ito, baba lang natin itong mga clip natin, clip remover, at aangatin na natin yung ganun. Katulad lang din ng paliwanag ko dun sa mga unang kinalas natin.
Yan, kakalasin natin to. Okay, so dito, angatin natin yan. Ito mga boss ay talagang mababaluktot siya or masisira kapag kakalasin na natin. Wala tayong magagawa dun. Kaya dapat ay aalamin natin talaga yung sukat kung tama yung ikakabit natin para hindi na tayo mahirapang magkalas or pagbabalik natin sablay yung ikakabit. Kailangan iayos muna natin lahat. So balik tayo dito. So pagdating dito, angat lang ulit. Ganun lang. Okay? So kahit mabasag yun, okay lang kasi may bago naman na tayo ikakabit. Okay? Okay, tapos na mga boss at nakalas ko na lahat. Kung makita nyo, yan, yung dumi niya, syempre lilinisin yan. Kaya sabi ko sa inyo, plastic clip remover o yung mga panikwat na plastic ang gamitin para hindi siya magagasgas. Okay, kung may gamit man kayo na mga hard tools, kumbaga, lagyan nyo ng balot para, yung parang ganito kahit ako sa inyo. Kung meron kayong hard tools, balutan nyo ng mga tape or tela or kung ano man na para kahit sungkitin natin yan, hindi siya, kung lumapat man siya sa body ay hindi magagasgas ng hard tools natin. Okay? So dito, lilinisin ko muna para presentable naman kapag ikakabit. Okay? So ayun, lilinisin ko muna to. Pakita ko sa inyo. Okay mga boss, at nakakuha na nga ako ng tubig. Kahit anong tubig lang. Tapos ay basahan, syempre. At lilinisin na natin to or lilinisin ko na itong mga pagkakabitan ko ng weather strip. Okay? Okay, lagyan na natin ng basang-basahan. Basic lang naman ang paglilinis. Yabang isang pangalan sa kable sa panel, walang tatanungan. Bawat sira may sagot, bawat kaso may lunas na kapalit ng pagod. Maasahan, mapagkakatiwalaan, subok na marami nang napatunayan. May malasakit, may alam, kung may duda ka, dito ka sa tama pumunta. Hindi ako bara-bara, bawat diagnosis may basehan talaga. Mula relay hanggang ilaw, basta sa auto electrical di ka mapapahiya. Hindi ka dapat magalinlangan kapag yabang is may diretsong sagutan. Ang yabang ko ay sa trabaho lamang, hindi maalam makipaghambugan. Yabang is subok na, yabang is maaasahan, yabang is may alam, di ka dapat magalinlangan. Yabang is subok na, yabang is maaasahan, yabang is may malasakit. Ang yabang niya ay sa trabaho lang. Kung may putol, hinahanap. Kung may taguan, tama agad na huhuli. Kung kumikislap, pero mahina, hindi ako hula. Kilos agad ang balik, ayos kung usapan ay trabaho. Hindi ako mahangin sa pangakong bato. Kita sa gawa, hindi salita. Kasi ang pangalan, binubuhay ng resulta. Marami nang dumaan na kaso na akala nilang mahirap, naging simple lang to. Kaya kapag ikaw ay pagod na, dalhin mo rito. Ako bahala dyan, hindi ko kailangang magyabang. Ang gawa mismo ang nagpapakilala. Kung seryoso ka sa hanap mo, may tao kang maaasahan. Hindi ka dapat magalinlangan kung quality ang habol mo, nandito lang. May malasakit sa bawat sasakyan, may alam at siguradong may maaasahan. Yabang is subok na, yabang is maaasahan, yabang is may alam, di ka dapat magalinlangan. Yabang is subok na, yabang is maaasahan, yabang is may malasakit, siguradong may alam. Yabang is At ayan na nga mga boss, natapos ko ng linisan. Kung nakita nyo, all goods na yan. Pati yung dumi dito sa loob, nalinis ko na rin. Yan. Pati doon sa kabila, dito sa right side, okay na din. Nalinis ko na rin yan. Left side pala to, driver side. Okay. So malinis na yan. Ngayon, isasalpa ko na yung mga panel or yung mga rubber strip dito sa bintana or sa power mirror, power window. Okay, kabit na natin mga boss. At unahin natin yung pangunahan. Ang style naman nito mga boss, unahin natin yung papasok dun. So isasangat muna natin yan diyan.
Tapos ipapasok natin. Kapag kasakto na yun, titignan natin dito yung clip niya. Okay? Kapag kasobra, i-adjust natin papunta dito sa likod. Yan. Kapag ka tumama na yun, ibabaon na natin yan. Tapos dito, gaganyan natin. Yun. Okay na. So dito naman sa sa likod, sa kaliwa, ganun din. Ipapantay lang natin diyan yung clip. Ayan yung clip. Tapos dito yung clip din dito sa likod. Ipapantay lang natin lahat yun. Tapos kapag ka naitama na natin lahat yung position niya, saka natin siya ipe-press pababa. Yung ganun lang. Okay, so ipapakita ko sa inyo yung style na pagkakabit dun sa right side. So dito mga boss, iaabay lang natin itong kanal na to. So dito, mula dito, igaganon nyo yan, isisingit nyo siya dito, tapos itutulak nyo siya papunta dun sa mismong butas. Ayan, dito. Okay? Tapos medyo ibababa nyo yan, ipe-press nyo, pero hindi nyo ilalak muna. Ngayon, dito naman, kung makita nyo dito ha, yan. Pagka na-guide nyo na yung lahat, kukunin nyo yung pantayan nito. Yan. Ngayon, kapag sobra dito, syempre itutulak natin papunta doon. Yan. Hanggang sa makuha natin yung tamang position niya. Ayan o. Yan. Makikita nyo naman yung pinagbakatan niya. Ngayon, kapag all goods na yun, pwede nyo na yung pisain. Pakita ko sa inyo. Yan. Kapag all goods na yun, pwede nyo na i-press. Yun. Tapos dito, ganun din. Yan. Ganun lang. Tapos doon naman tayo sa likod. Dito naman, ganun din mga boss. Hahanapin nyo yung kanal niyan. Hindi naman kayo magkakamali dyan. Eh. Ayan, oh. Yung pinaka-kanal niya. So, ibig sabihin, para dito yung sa side na to. Yun. Okay. So, ganyan. Dito, itatama nyo lang yung position niya. Ganyan. Pero wag nyo muna ipifix. Tapos titingnan nyo yung clip doon at saka yung clip dito. Okay, so dito, kapag ka na nyo na, may position nyo na yung tamang niya, tamang lalagyanan, yan, di naka-position na yan. Tapatan dito, all goods na rin. Pwede nyo na yung pindutin. I-press nyo na yun. Diba? Lapat na. Tapos yun, doon, pwede nyo na rin pindutin yan. Okay, ganun lang. Okay, tapos sa mga boss at ipapakita ko sa inyo yung ginawa kong weather strip dito sa Toyota Land Cruiser. Pakita ko sa inyo. Okay, so ito yung Toyota Land Cruiser at ipapakita ko sa inyo yung finished product nung ginawa natin. So, yan yung weather strip niya. So, pantayan lang lahat yan. Nakita nyo naman kung paano kalasin at paano ikabit. Yan, ganun lang kasimple yun. Kahit saang sasakyan, ganun ang style ng pagkakalas niyan. Siyempre, unahin nyo lagi sa bandang dulo. Yan. At siyempre, titignan nyo yung ipapalit nyo kung paano ang style. Katulad kanina, nireview nga natin kung ano yung mga clip niya. Katulad dito, isa lang ang clip. So, unahin natin yung dito sa may clip. Then, hihilahin na natin yung palabas. Katulad dito, dalawa ang clip, dulo-dulo. So, pwede nating unahin dito, pwede rin nating unahin dito. Maalin sa inyo yun. Pero ako kasi, doon sa malapad na area ako nag-uumpisa. Yan, katulad yan. Okay? Dito kasi medyo makipot. Kaya, dalawang panel pa yan. Sa dalawa. So, dito na ako nag-uumpisa. So, pakita naman natin dun sa left side. So, dito naman sa left side, ganun din. Gaya nga ng paliwanag ko kanina. Ganyan ang style niyan. Basta itatama nyo lang yung pinaka-pin niya or pinaka-clip doon sa butas, all goods na yun. Unahin nyo dito, tapos ipe-press nyo yan pag ganun. Kailangan pantayan siya. So, katulad din dito, ganun din yun. Okay? So, yan yun. Yung weather strip natin para dito sa Toyota Land Cruiser. Ayan o. Okay? Thank you. All goods.